So, praise the Lord, hallelujah. Itutuloy po natin yung ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Kasi sa gabi ito ay i-discuss po natin mga kapatid, yung tungkol po sa cheerful giving. Okay, ano-ano nga ba yung mga katangian ng isang tao na mayroon po siyang generous heart? Okay? So, doon po sa nabasa natin mga kapatid, doon sa Philippians chapter 4 verse 10 to 20, no? Na yun yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos at in-appreciate niya yung mga taga-Pilipos, mga kapatid, doon sa kagandahang loob na ipinakita nila kay Apostol Pablo. So ano-ano nga ba, no? Reviewin nga natin yung katangian ng isang generous person. So number one, yung pinag-aralan natin doon, a generous person is concerned. Okay, so sabi ni Apostol Pablo doon sa verse 10, mga kapatid, you have renewed your concern for me. Okay, so ang ugat ng pagiging mapagbigay, kaya ang isang tao ay nagbibigay dahil siya ay concerned. Meron siyang care, kumbaga, no? Meron siyang pakialam. Kasi hindi ka naman magiging generous, hindi ka magiging mapagbigay, no? Kung hindi ka concerned. Hindi ka tutulong kung wala kang malasakit. At of course, hindi ka rin kikilos kung wala kang pakialam. So kaya nga sabi ni Paul, you renewed your concern for me. Concerned sila, no? Pero higit pa doon, hindi lang hindi lang sa concern, kasi kapag concerned ka, meron ka ring gagawin, no? Meron kang kailangang ipakita. Kasi kapag totoong concern, if you really concerned to other people, meron kang action na gagawin, no? Meron kang action ipapakita mo. Hallelujah. Kaya nga ito yung lesson mga kapatid, no? Kung merong opportunity na tumulong, na tayo ay tumulong mga kapatid. So wag nating i-dismiss o kaya wag nating baliwalain, wag nating ipagpabukas yung opportunity na tayo po ay makatulong. Kasi nga ang totoong generosity ay bunga po yan ng pagiging concern natin. At tandaan natin, no, hindi lang po pera yung pwede po nating ibigay, no, kundi maraming bagay, maraming paraan mga kapatid. Pwede mong gamitin yung oras mo, pwede mong gamitin yung lakas mo, yung skills na meron ka, kahit yung mismong presensya mo ay pwede mong gamitin yan, no? Kung ikaw ay may concern, you will give. Kung concern ka, you will give. Okay? So number two mga kapatid, ng katangian ng isang tao na mayroong mapagbigay, pusong mapagbigay, siya po ay kontento. No? A generous person is contented. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, dun sa verse 11 naman, I have learned to be content whatever the circumstances. So sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, I have learned to be content. Ibig sabihin, ang pagiging kontento pala ay hindi yan automatic. Okay? Hindi automatic ang contentment. Kundi, ang contentment, mga kapatid, ay natututunan ito. In other words, meron itong proseso. No, meron kang kailangang pagdaanan, kailangan mong dumanas ng hirap, kailangan mong dumanas ng kaginhawaan para sa gayon ay matutunan mo na makontento. Si Apostol Pablo, mga kapatid, natutunan din niyang makontento kasi napagdaanan niya yung mga bagay na yun. Sabi ni Apostol Pablo, natutunan ko maging kontento kasi naranasan niya na magbusog, naranasan niyang magutom, naranasan niyang, hallelujah, magkulang, naranasan niyang sumagana, pero yun nga sabi niya, naranasan ko ang lihim ng pagiging kontento. Secret. Bakit kaya secret? Kasi nga, ang pagiging kontento mga kapatid ay mahirap yan hanapin. Ibig sabihin, hindi yan madali. Hallelujah. Hindi yan automatic. Praise God, natututunan natin yan. Dumadaan tayo sa proseso upang sa ganun ay matutunan din nating makontento. Praise God. Hallelujah. So, ito yung lesson. Bakit kaya yung ibang tao ay nahihirapan silang makapagbigay? Bakit hindi makapag-give ang iba? Kasi ito, feeling nila kulang pa, no? Ay, kulang pa ako, wala pa ako. Ay, kailangan ko pa kasi to eh. May kailangan pa kasi ako, baka kulang pa to sa akin. Ganon mga kapatid, yung thinking ng isang taong hindi nakokontento kaya hindi siya nakakapagbigay. Ganon po yun. Kapag inuuna mo, no, yung kulang sa'yo, of course, mahihirapan kang i-practice yung generosity. Hallelujah. Praise God. But, tandaan natin mga kapatid, hallelujah, contentment says, satisfied ako sa meron ako. At dahil satisfied ako, pwede akong makapagbigay, pwede akong magbigay. Praise God. Hallelujah. And why did Paul learn contentment? Kasi, hallelujah, according kay Paul, Christ is enough. Christ was enough for him. Hallelujah. So, mayaman ka man o wala ka mang pera, busog ka man o gutom ka man, may bahay ka man o wala, Jesus, hallelujah, satisfied Paul. Amen? So, contentment mga kapatid. So, tandaan natin mga kapatid na ang contentment, hallelujah, yan yung isang bagay na
mag-fuel sa isang tao upang sa ganun ay mabuhay yung kanyang pagiging generous, yung pagkakawang gawa. Hallelujah. And hallelujah, contentment, we should also understand that contentment is not yun bang wala ka ng desire. Contentment is not yung wala ka ng pangarap, yung tamad ka na, yung ayaw mo nang mag-level up. No, that is not the meaning of the word contentment. Kasi pag sinabi natin contentment means choosing to be happy with what you have. Okay? Having peace, having joy in any situation na kahit anong sitwasyon sa buhay mo, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, meron kang kasiyahan sa buhay mo. You are not anxious about your needs. Hindi ka nag-aalala doon sa mga pangangailangan mo kasi alam mo, you believing that God will provide your needs. Amen? And you are not disturbed whether you have little or much. Kaya nga sabi ni Jesus no, doon sa Luke chapter 12 verse 22, do not worry about your life. Hallelujah. Wag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakainin, tungkol sa inyong daramtin, sapagkat alam ng Diyos na kailangan ninyo yung mga bagay na yan. Praise God. Hallelujah. So yun po yung dalawa na-discuss o napag-aralan natin nung nakaraang linggo tungkol po sa katangian ng isang taong mapagbigay. Una, siya ay concern, no? Pangalawa, siya ay kontento. Pangatlo, okay, dito na po tayo sa number 3 mga kapatid. A generous person, okay, generous people are committed. Okay, sabihin nyo nga committed. Praise God. So kapag sinabi nating commitment mga kapatid, hindi lang sila yung nag-a-act in single moment of giving na parang sa araw na to feeling ko generous ako, no? I am feeling generous today. Parang ganado yata akong magbigay ngayong araw na to. Meron bang ganyan sa inyo mga kapatid na ganado kang magbigay in a certain time of the day pero after noon is wala na, no? Pero yung totoong generosity mga kapatid ay meron po yang commitment. Meron yang committed siya no? Basahin ulit natin mga kapatid po sa Philippians chapter 4 verse 15 to 18. Okay? So Philippians chapter 4 verse 15 to 18, sabi niya dito, at kayo mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipag-isa sa akin sa pagkakaloob at pagtatanggap kundi kayo lamang, sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Datapwat meron ako sa lahat ng bagay. Meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumatanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. At pupuna ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So, praise God, hanggang sa verse 18 muna tayo mga kapatid. So dito mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo na alam naman ninyong mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang akong mangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong, no, na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang, sabi ni Apostol Pablo. Talagang itong Philippian church mga kapatid, sila lang po yung tumulong, yung kauna-unahang iglesia na tumulong kay Apostol Pablo. Praise God. Sa verse 16 sabi niya, kahit noong nasa Tesalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sabi niya, kaya sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. So ito yung sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko sinasabi ito para makareceive ulit ako ng blessing galing sa inyo, kundi sinasabi ko ito, sabi niya, para kayo ay makatanggap ng gantimpala. No? Gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Sa verse 18, sabi niya dito, ngayon dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa akin, sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabahong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. So praise God, hallelujah. Alam niyo ba kung ano yung ginawa ng mga taga-Pilipos dito? So kailangan po nating maintindihan na yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay isang liham pasasalamat. Talagang nagpapasalamat si Apostol Pablo. It is a thank you note, no, sa mga taga-Pilipos. Bakit? Bakit nagpapasalamat si Apostol Pablo? Dahil sa kanilang pagiging mapagbigay. Yung pagiging bukas palad nila na ipinakita nila mga kapatid, yung commitment nila, no? Ano ba yung ginawa ng mga iglesia doon sa iglesia kay Apostol Pablo?
pinadala nila si Epaprodito, mga kapatid. So, kailangan din natin maintindihan na hindi madali para kay Epaphroditus na hanapin si Apostol Pablo. No, mahirap 'yon kasi hindi niya alam yung eksaktong lokasyon, yung eksaktong lugar kung nasaan ba itong si Epaphroditus. Hindi madaling hanapin si Apostol Pablo nung mga panahon yun kasi syempre sabi ko nga noon wala pang Google Map, wala pang Facebook, no? Wala pang Wave nung mga panahon yun. Napakahirap. At according sa ibang mga Bible scholars, na itong si Epaphroditus, mga kapatid, ay muntik ng mamatay. No? Muntik ng mapahamak dahil sa kanyang paghahanap kay Apostol Pablo. Pero hindi siya tumigil. Andoon yung commitment niya na makita si Apostol Pablo. Hallelujah. Na para maibigay lang yung kaloob, yung gift, yung bang tulong ng mga kapatid sa Pilipos para kay Apostol Pablo. So andun po mga kapatid yung commitment ng yung mga kapatid doon sa Philippines para lang tulungan at suportahan si Paul. No, kahit na malayong lugar si Paul, kahit na hindi nila alam kung nasaan siya, para lang may support si Paul na maibigay yung maipahayag ni Apostol Pablo yung salita ng Panginoon, ay ganun yung ginawa nila. So praise God, hallelujah mga kapatid, dahil ito pong si Epaphroditus ang best example natin dito ng committed sa pagbibigay. Hindi lang yan, no? Meron din mababasa dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1, mga kapatid. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Basahin na po natin dito, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 8 verse 1, okay? Sabi niya dito, bukod dito mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sabi niya dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Sino yung tinutukoy niya dito, mga kapatid, na taga Macedonia? No? Sila po yung mga iglesia sa Pilipos. Kasi ang Pilipos ay part ng Macedon. Pinalitan lang ng pangalan ni Alexander the Great, no, to Philippi, to honor his father, no, King Philip. Pero ang totoo niyan, ang Philippi ay Macedonia talaga. No, ang Philippi at Macedonia ay iisa. So, praise God. Ituloy natin sa verse 2. Sabi niya, sa verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. But praise God, sabi niya sa ibang translation, fierce troubles came down on the people of those churches, pushing them to the very limit. Praise God. Talagang nasubok ang iglesia ng Macedonia. Dumanas sila ng fierce troubles, mga kapatid, matinding kahirapan, mahigpit na pagsubok. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad pa rin sila sa pagbibigay. Praise the Lord. Sabi niya dito na they were incredibly happy, though desperately poor. Praise God. Posible pala yun, mga kapatid. Hallelujah. Kasi pwede ka palang maging masayang-masaya kahit na ikaw ay kapos, kahit na ikaw ay mahirap, kahit na ikaw ay mahirap ang buhay mo, kahit na ikaw ay naghihikahos sa buhay, praise God, pwede kang maging masayang-masaya kahit na mahirap ka, no? Kagaya ng mga iglesia sa Macedonia. Kasi ito minsan yung thinking natin, mga kapatid, kadalasan iniisip ng tao kapag mahirap ka, hindi ka masaya. 'Di ba? 'Di ba yan yung thinking natin minsan? Pero dito sa nabasa natin, mga kapatid, yung mga tao, no, doon sa Macedonia, yung mga tao doon sa Philippian church, mga kapatid, they are not even rich, but despite their poverty, they were incredibly happy. They were incredibly happy. Yung happiness nila, mga kapatid, ay hindi nanggagaling sa mga material na bagay. Hindi yan nanggagaling sa maraming pera, kung gaano sila kayaman, kundi ang joy o kagalakan nila, mga kapatid. Hallelujah. Their happiness comes from something else, and it comes from their relationship with Christ. That's how they show, hallelujah, their kindness, yung pagkakawang gawa nila. Meron silang kagalakan, no? Hindi sila masaya kasi marami silang pera. No, actually, in fact, they are poor, no? They were incredibly happy despite of their poverty. They are not rich. Posible pala yon. Pwede ka palang maging masaya kahit na mahirap ka. Praise God. Amen? And sa verse 3, sabi niya dito, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa.
Praise God. So, yung pagbibigay nila mga kapatid ay hindi po yan napipilitan. Hindi ito yung parang ay inoobliga silang magbigay na parang kailangan nilang magbigay kasi contribution, no? Hindi kundi sabi niya dito, sila ay kusang loob na nagbibigay. Kusang loob, bukas yung kanilang puso. Praise God kasi meron po maraming klaseng uri ng pagbibigay, no? Meron yung nagbigay ka kasi kailangan contribution, kailangan mong magbigay. Merong nagbigay kasi sinabi ng leader, merong nagbigay kasi na napipilitan ka, meron yung nagbigay kasi nag-volunteer ka. Okay? Sabihin nyo nga volunteer. Ibig sabihin, kusang loob yung pagbibigay na nagbigay ka ng bukas sa iyong kalooban. Ibig sabihin, meron kang kalayaan, may kasiyahan ka sa pagbibigay mo. Praise God. Sana ganun din po tayo na meron tayo yung kusang loob, bukas yung puso natin na magbigay, yung hindi tayo napipilitan. Kasi nga, sabi ng Diyos mga kapatid, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. God loves a cheerful giver. Amen? So yung mga Pilipay, nagbigay sila ng kusa. At hindi lang yun, kundi sabi pa niya dito, no, hindi lang sila nagbigay ng sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Isa ito sa gusto kong i-highlight. No? Alam nyo na madali lang magbigay kapag marami kang pera. Kapag sagana ka, madali lang magbigay, tama? Pero kapag konti yung pera mo, o kaya kapag salat ka, ang hirap magbigay. Bakit? Kasi, syempre, una nating iisipin yung kapakanan natin, yung sarili natin, di ba? Pero sabi ni Paul dito sa mga Pilipino, kusang loob silang nagbigay, hindi lang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Praise God, nagbigay sila ng higit pa sa abot ng kanilang makakaya. Doon mo talaga makikita yung generosity ng mga kapatid. Kasi, yun nga, binigay nila, hindi lang yung sobra-sobra nila, kundi higit pa sa abot ng kanilang makakaya. Purihin ng Diyos. No? Alam ko mga kapatid, no, dito sa verse 4, tuloy natin, basahin sa verse 4. No? Na lubhang ibinamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Ano ibig sabihin nito? Sabi ni Apostol Pablo dito na mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila ibigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Kumbaga, dito sa verse na to mga kapatid, sila pa yung nakikiusap na bigyan sila ng chance, bigyan sila ng opportunity, o bigyan mo naman kami ng chance para kami ay makatulong. Andoon yung eagerness nila, no? Andoon yung eagerness talaga nila na makatulong. Gustong-gusto nilang makatulong. Gustong-gusto nilang maging part ng ministry. Gusto nilang makatulong doon sa ginagawa ni Apostol Pablo, no? In a simple way, no? Sa simpleng pagbibigay nila ng mga bagay na meron sila, ay willing na willing silang ibigay at gawin yon para sa Panginoon. Kahit pa sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng kakapusan nila sa buhay, mga kapatid, they were committed to give. Kaya nga, hallelujah, when you talk about commitment, parang sa kasal yan. No? Kapag kinasal ka, ibig sabihin, committed ka sa asawa mo. No? For richer or for poorer, hallelujah, sa kasaganaan man o sa kahirapan man yan, kapag committed ka sa kanya, hindi mo siya iiwan. Hindi mo siya hihiwalayan. That's commitment. That's commitment in giving. Hindi mo iiwan o hindi mo isasawalang bahala yung taos-pusong pagbibigay mo. Marami ka man o kakaunti man yung meron sa'yo, ganun yung commitment in giving, mga kapatid. In sickness and in health. So, hindi po determining factor yung kayamanan o kahirapan kapag committed ka sa ministry. Kasi gagawa at gagawa ka ng paraan. No? Gagawa at gagawa ka ng paraan. Praise God. Hallelujah. Kasi kapag generous ka lang, kapag madami ka mga kapatid, merong tendency na baka yung sobra lang natin yung kaya mong i-offer. No? May extra ka, kaya ka nagbibigay. Nagbibigay ka kasi nga may extra ka. Pero tanda natin there's nothing wrong with that. Walang mali doon, no? Kapag may extra ka, magbigay ka, that's okay. Yes, that's giving. Pero hindi ko sure kung yan din ba yung generosity na tinatawag. Kasi itong mga taga-Pilipos, mga kapatid, hindi sila nagbigay kasi may extra sila eh. No. Kundi sila ay nagbigay, sabi ni Apostol, ng higit pa sa kanilang makakaya. Praise God. So Philippian Church were committed. Gusto nilang maging bahagi ng pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-offer nila, sa pamamagitan ng pagbibigay nila. Praise God. Gusto din ba natin maging parte ng pagpapalaganap ng ministry ng ating Panginoong Jesus? Then, it's time na gamitin mo yung meron ka. No? You might offer it, hindi lang po yung pera mo. Kapatid, maraming paraan para makatulong at makapagkawang gawa. Praise God. At sa verse 5, sabi niya, at ito hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At higit pa sa inaasahan namin, sabi ni Apostol Pablo, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon
at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Praise God. So yun po yung pangatlo, commitment. Now, pang-apat, confident. Okay? Confident. So praise God, ang taong may pusong magbigay, mga kapatid, hindi lang sila concerned, hindi lang sila contented, hindi lang sila committed, kundi confident din sila. No? Doon sa verse 18, balikan po natin yon doon sa Philippians chapter 4, verse 18. Sabi niya dito, datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epaphroditus ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. Sa verse 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. So, yung verse 19 yung gusto ko ditong bigyan natin ng pansin kasi confident, no? Ang isang taong, hallelujah, mapagbigay, confident yan. So dito, nabansin natin dito na confident si Apostol Pablo. Grabe yung boldness niya when declaring this word. No, nasabi niya, for my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Kasi, eto mga kapatid, naniniwala ako na si Apostol Pablo ay isang taong mapagbigay. Naniniwala ba kayo dyan? Isa siyang taong mapagbigay, no? At yung generosity niya, meron kasi siyang na-discover eh. Ito yung confidence na meron siya. Sa verse 19, sabi niya, my God shall supply all your needs. Merong confidence si Paul. Nagtitiwala siya sa Diyos kasi meron siyang experience na kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay niya. Kumpiyansa. Sabihin niyo nga, kumpiyansa. Yan yung confident or confidence na meron si Paul. Kaya niyang patunayan eh. Kaya niyang patunayan na ang Diyos ang nagbibigay o nagsusupply ng lahat ng needs ng pangangailangan niya. Merong confidence si Apostol Pablo. In so many ways, sabi niya, my God will supply all my needs. That's why he is not worried about the Philippian church na baka sila naman yung magkulang o baka sila naman yung magutom. He was not worried because alam niya na dahil sa pagbibigay nila as they give, dahil sa kanilang pagkakawang gawa, dahil sa kanilang pagiging mapagbigay, hallelujah, ay confident si Apostol Pablo na isusupply din naman ni Lord yung kanilang pangangailangan. And this is true, mga kapatid. God is our provider. He is our Jehovah Jireh. He is a faithful provider. Praise God. Amen? So kaya nga confident si Apostol Pablo, mga kapatid, na ipoprovide ng Diyos lahat ng pangangailangan nila. No? Doon sa ginagawa nilang pagbibigay, hindi nag-aalala si Apostol Pablo eh, doon sa sobra-sobrang pagbibigay ng mga iglesia sa Philippian church kasi Paul is confident that God will supply their needs. Praise God. And last, number 5, cheerful and grateful. So yung isang taong mayroong pusong mapagbigay, mga kapatid, siya ay cheerful. Ano ba yung cheerful sa Tagalog? Cheerful means happy, di ba? Masaya. No? Alam niyo ba na yung pinaka-tema ng Book of Philippians, mga kapatid, ay joy, happiness. At sabi niya, it's not the joy that comes from the world, but it is the happiness that comes from knowing Christ and having a relationship with Him. That is the focus, that is the theme of the Book of Philippians. Happiness, joy, hallelujah. Kaya nga doon sa verse 10, sabi ni Apostol Pablo, I rejoice greatly with the Lord. Yung word na joy dito, mga kapatid, paulit-ulit na sinabi ni Apostol Pablo yan sa Book of Philippians, mga kapatid. 16 times niyang minention. So, nakita niya yung kagalakan ng mga iglesia sa Philippines. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I am glad in God, far happier than you would ever guess. Philippians chapter 4, verse 10. Sayin natin yan. Datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan na inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Praise God. I am glad in God far than you would ever guess. Tuwang-tuwa si Apostol Pablo, mga kapatid. Kung masayang-masaya siya doon sa ginawa ng mga taga-Pilipo sa kanya na tinulungan nila siya. Kaya niya nagawang i-mention yung Philippian church sa ibang iglesia, sa iglesia ng Corinto, no? No, kaya meron siyang iniwang exhortation sa mga kapatiran doon sa Corinto sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ayan, basahin natin yan, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Chapter 9 verse 7. Okay, ito yung exhortation na iniwan ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Pilipo. Sabi niya, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya.
Sa verse 8, napakaganda rin ito. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana. Hallelujah. Magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ito yung exhortation ni Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto, mga kapatid. Sabi niya, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly. Hindi daw yung may pag-aagam-agam o hindi under compulsion na parang napipilitan ka lang. Parang nagbibigay ka kasi nagbigay din yung iba, no? Parang ay nakakaya naman kung hindi ako magbigay. Kaya nagbigay ka na rin. So minsan parang yung ego natin ayaw nating ano kumbaga parang pinoprotektahan mo na lang yung yabang mo, yung pride mo para walang masabi yung ibang tao sa iyo. Kaya ka rin nagbigay. Pero praise the Lord kasi iba po yung cheerful giving na tinatawag. No? Iba po yung cheerful giving, yung masaya kang magbigay. At yun yung gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nagbigay ka kasi napilitan ka lang, no? Not reluctantly, not under force. For God loves a cheerful giver. Praise God. Mahal ng Diyos, iniibig ng Diyos yung mga nagbibigay ng masaya. Praise God. At isa pa sa rason kung bakit masaya silang magbigay ay dahil punong-puno po sila ng pagpapasalamat sa Diyos. Grateful sila. Naniniwala ba kayo na kapag ikaw ay punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos, sigurado na makapagbibigay ka ng may kagalakan para sa Panginoon. Masaya ka rin magbigay. Masaya kang gumawa sa ministry. Masaya kang kumilos. Masaya kang magtrabaho. Why? Because you are thankful. Punong-puno ka ng pagpapasalamat sa Diyos, no, sa lahat ng pagpapala, blessings na binigay niya sa iyo. That is a way, no, to appreciate God sa buhay natin, yung pagbibigay. Hallelujah. So praise God, sana meron po tayong natutunan sa ating pinag-aralan patungkol po sa pagbibigay sa gabing ito. And yeah, those are 5 things. Yan po yung 5 katangian ng isang cheerful giver, mga kapatid. Number 1, unang-una, siya ay concerned. Pangalawa, siya ay kontento. Pangatlo, siya ay committed. Pang-apat, siya ay confident. At panglima, siya ay cheerful and grateful. So, yun lang mga kapatid. Sana meron po tayong natutunan sa ating napag-aralan. So, praise the Lord. I give God all the glory. Praise God.